Mga kapatid, good evening sa inyo lahat mga kapatid. Nandito na naman tayo at mag-Bible study na naman. So ano ba naman ang ating pag-uusapan ngayon? Ang ating pag-uusapan na naman ngayon ay ang ang title nito, mga bulag sa Espiritu. Wow. So, start tayo. Let's open natin ang book of 1:9 verse 35 to 39. Yun. Maganda. So, let's start. Start natin yung 1:9 verse 35 to 39. Ano ba ang sinasabi ito? Dito may maganda tayong makuha dito. Ano ba ang sinasabi dito? Sa 35, ang sabi dito, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Yun yung 35. Sa 36, sumagot ang lalaki, sino po ba siya? Ginoo, sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Sa 37, siya'y nakita mo na siya ang kausap mo, gayon wika ni Jesus. Sa 38, sumampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. 39, sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakita. Wow, grabe no. So insight natin, no? Insight natin yung 35 muna. Ang bigyan natin ng ito ng insight. Ang sabi sa 35, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? So, minsan kasi sa buhay natin, kung minsan ba kung hindi pa natin ito nakikita, ay hindi pa tayo maniniwala. So, ganito din ang nangyari sa pinag-uusapan natin dito. So, tayo kasi mga tao, minsan, mayroon tayong kasabihan, to see is to believe. Diba? So, sa atin yun, kasabihan yun, di ba? Pero pagdating naman kasi sa spiritual, dito tayo nasusubukan. Kasi ang kalaban natin dito ay ang ating mismong sarili. Yan. Ating mismong sarili ang ating kalaban. Biruin mo, ang ating sarili, ating kalaban. Mahirap kalabanin ang ating mismong sarili. Kasi mayroon tayong mga tao, mayroon tayong kagustuhan na ating gawin. Pero kapag pinigilan tayo ng ating espiritu, so parang mahihirapan ang espiritu na sundin ang kagustuhan ng espiritu. Dahil nga ang kalaban niya ay ang katawan. Di ba? Kasi may kisipan tayo na bawal itong bawal gawin yan.
pero ang katawan ay kusang gumagawa pa rin. Diba? Hallelujah! Tingnan nyo. Diba? So ngayon, di ba tayong mga tao, sinasabi na nga bawal. Pero sa ating kasi, mayroon tayong kasabihan kung saan pa yung bawal, yun pa yung masarap. Amen? Diba? Gets nyo? Amen? So, ayun. Talaga tayo ang mga tao, kalaban talaga natin ay ating sarili. Kapag sumunod tayo sa Diyos. Kasi ang espiritu natin, nagpapagalaw sa ating katawan. So, kapag ito ay ang katawan natin ay gustong sundin ang pita ng laman o kagustuhan ng ating laman, ay mahihirapan ito ang ating espiritu. Yun yung mahirap sa ating mga tao. Kaya pag sumunod ka talaga sa Diyos, tuloy-tuloy na. Wala nang pag sumunod tayo sa Diyos, mga kapatid, kailangan ito ay isa sa buhay natin. Kailangan tuloy-tuloy. Wala tayo dapat na may tinatawag na ay may nakalimutan pa ako, ay may gusto pa akong gawin. So dapat wala na. Kapag sumunod tayo sa Diyos, tuloy-tuloy, wala nang balikan. So napakahirap mga kapatid ang sundin ang kalooban ng Diyos. Napakahirap. Napakahirap sa tao kasi walang righteousness na tao, kundi si Jesus lang ang tao na yun na righteous, dahil siya naman ang Diyos, anak ng Diyos. Kaya niya yun kasi ang utos ng Ama sa kanya ay ganun. So kailangan niya sundin kasi yun yung utos na nagsugo sa kanya. Diba mga kapatid? Hallelujah. So ngayon dumako tayo sa 36. Sumagot ang lalaki, sino po ba siya? Ginoo, sabihin niyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Minsan alam na natin na siya na nga, parang gusto pa nating i-prove na malaman natin. Diba? Katulad itong, kasi ito siya, itong kwento na to, ito kasi yung taong pinanganak na bulag. Pinanganak kasi siya na bulag. Kaya pinagaling kasi siya ni Jesus. Mula kasi nung pinanganak siya ay bulag na. So dahil kay Jesus nakakita siya muli. So di ba? Kung kaya gawin yun ni Jesucristo na ang pinanganak na bulag ay magkaroon ng kalinawan sa mata, kagalingan sa mata. So sumampalataya lang po tayo sa Diyos upang tayo po ay bigyan ng kalooban niya, ng kaluwalhatian ng Diyos, para matikman din natin ang kanyang kaluwalhatian kung tayo ay sumampalataya mga kapatid. Hindi nyo lang kasi naranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Maranasan po natin ito kapag tayo po ay sumampalataya sa Diyos. Napakasarap po mamuhay mga kapatid sa piling ng Diyos Amang nasa langit o sa piling ni Jesucristo kapag ito ay ating sinusunod, na masarap po sa pakiramdam kasi po tayo po ay mayroon espiritu. So kapag once tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nalalaman po natin mga kapatid ang mga utos sa atin ng Diyos. Amen? So ngayon, dako naman tayo sa 37. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon.
wika ni Jesus. Sumampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinabi niya si Jesus. Sinamba niya si Jesus. Yun. Sinabi ng lalaki at sinamba niya si Jesus. Yun. So, dahil sinabi na ni Jesus, mga kapatid, na siya na daw yun. So, sinamba siya ng taong bulag na pinagaling niya. So, dakop po tayo sa 39. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makita ng mga bulag at mabulag naman ang mga nakakita. Grabe, no? Biruin mo. Ulitin ko, Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mga bulag naman ang mga nakakita. So yung bulag daw ay makakita at yung mga nakakita ay mabubulag. So bakit ba? Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at ang sa gayoy makakita ang bulag at mabulag naman ang mga nakakita. So tayo daw mismo na tao, nakakita tayo pero mabubulag tayo. Diba? Biruin nyo yung mga kapatid, anong mga problema sa atin dyan, no? Pinanganak tayong kumpleto pero mabubulag tayo, ba mga kapatid? Amen? Ito yung sabi, di ba? So paano tayo nabubulag? Tingnan nyo, ang taong bulag na pinanganak ng bulag ay makakita. So ibig sabihin mga kapatid, yung bulag na yon at siya'y nakakita ngayon, sumampalataya siya ngayon sa Diyos, kay Jesucristo. Sumampalataya siya mga kapatid. So ikaw kapatid, pinanganak ka nakakita. Di ba? Pero hindi ka sumasampalataya sa Diyos. So kaya mabubulag ka by spiritual, hindi sa physical. Amen? Amen ba mga kapatid? So ito yung mga aral natin na nakukuha. Ito ang una ito sa akin na yung una, meron tayong mga desisyon sa sarili natin na gusto ng ating laman. At pangalawa, ang kalaban natin dito ay ang ating sarili. So pangatlo, ito ay may akibat na na kasalanan sa Diyos, no? Dahil ito ay hindi sumampalataya sa Diyos na tayo nakakita, ba? So tingnan mo yung bulag nakakita, tapos siya ay sumampalataya sa Diyos. So ikaw nakakita at ako nakakita. Kung hindi ako sumampalataya sa Diyos, paano ako maliligtas? Ba? So bukas muli. So ngayon, masasabi ko lang, kapag kasama mo ang Diyos, ayahay ang buhay. Bye.